Nakapagtala na ang Pangasinan Anti-Cybercrime Group ng halos 10 kaso ng bomb threat sa iba-ibang bahagi ng lalawigan habang patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng mga insidente. Ayon kay Police Major Franklin Lacana, ang team leader ng nasabing grupo, nakatatanggap sila ng mga ulat ng bomb threat mula sa mga himpilan ng pulisya sa Santa Maria, San Manuel, Lingayen, Dagupan City at iba pa. Karamihan anya sa maraming kaso ay sa Dagupan City kung saan nasa mahigit 8 na paaralan sa elementarya at sekundarya ang nakakapagtala nito. Batay sa datos ng PACCG, karamihan sa mga gumagawa ng bomb jokes at iba pang pananakot ay pawang mga estudyante o minor de edad. Inihayag na posibleng may kaugnayan ito sa nalalapit na pagsusulit kung saan may ilang kabataang gumagawa ng maling ulat o pagbabanta upang maiwasan ang pagpasok sa klase. Gayunman, binigyang din ni Lacana na seryosong tinatrato ng pamahalaan ang lahat ng bomb threat dahil hindi maaaring isugal ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang mamamayan. Ayon pa sa grupo, maaaring maharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o Bomb Joke Law, Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 at depende sa sitwasyon, maging sa Republic Act No. 11479 o Anti-Terrorism Act of 2020 ang sinumang mapapatunayang responsable sa pagpapakalat ng bomb threats. Kung minor de edad ang sangkot, sasailalim muna ito sa pagsusuri ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang matukoy kung may sapat na pag-unawa o discernment sa kanyang ginawa. Kapag napatunayang may discernment, ang isang batang may edad 15 hanggang 18 maaari itong managot sa ilalim ng batas. Habang mga batang 14 pababa ay maaaring isailalim sa intervention o moral recovery programs ng pamahalaan. Nagbabala rin ang grupo na hindi nakapagtatago ang mga gumagawa ng krimen sa internet dahil nagiiwan ang mga ito ng digital footprint, nagiging mahalagang ebidensya sa pagtukoy sa kanilang pagkakakilanlan. Hinikayat din ng mga otoridad ang mga magulang na bantayang mabuti ang social media activities ng kanilang mga anak upang maiwasan ang pagkakasangkot sa mga online group na maaaring humikayat sa kanila na gumawa ng mga iligal na aktibidad. Bukod sa posibleng kasong kriminal, maaaring maharap ang mga estudyanteng sangkot sa mga kaparusahang administratibo tulad ng suspensyon, pagpapatalsik sa paaralan at kahirapan sa muling pag-enroll sa ibang paaralan dahil sa kanilang magiging record. Samantala, nagpaalala ang PACCG na hindi biro ang pagpapakalat ng bomb threats dahil malaking epekto nito sa seguridad ng publiko at maaari itong magdulot ng mabigat na pananagutan sa ilalim ng batas. As of now, sir, napakarami na po ng bomb threat na natatanggap po natin. So, kino-coordinate po sa atin ng mga police station. So, mayroon po sa Santa Maria, sa San Manuel, Lingayen, Dagupan. Sa Dagupan, marami po. Lalo na dito. So, ongoing po yung investigation po natin sa mga bomb threat po naman. Recently, sir, mayroon tayong nahuli na disclose yung age ng bata, yung account, yung email address ng bata na ginamit sa pag-register ng dummy account niya. So, sa Lingayen po yun. Nakuha po natin yung email, tapos na discover natin na yung bata po ay estudyante ng Pangasinan National High School, and then yun nga po, minor de edad, 14 years old. So, sa mga data po naman natin, almost mga estudyante po talaga yung mga gumagawa po ng mga ganitong bomb jokes at iba pang pananakot. Sometimes, sir, nagkakataon na malapit na yung exam, nagkakaroon ng mga ganyang threat. And then, mga times din na ayaw lang siguro nilang pumasok. Kaya gumagawa sila ng ganong threat kasi alam naman nila na pag mayroong ganong threat ay hindi naman po natin binabaliwala. Pag gano'n kasi, ang gobyerno ay seryoso po sa mga ganong threat. Kaya kahit joke yan o hindi totoo yan, buong effort po tayo na bine-verify yung kung para siguro na safe yung schools kasi hindi po tayo pwedeng mag-compromise. Buhay po yung nakasalalay po doon. Actually, marami sir, malapit siguro malapit na maging 10, mga 8 to 9. Or mga ganun na yung cases natin po dito. So, ongoing po, may mga na-identify naman po tayo, ongoing po yung tracing natin. In emergency disclosure naman natin po kay Meta yung mga ganyan. And then sa Meta naman po, within 24 hours or 48 hours, nagre-reply naman po sa atin ng mga data na kailangan natin to pursue our investigation. Pwede sila doon sa bomb joke law, and then pwede rin sila doon sa baka sakali, pwede silang papasukin na sa Anti-Terror Act, pwede rin sila sa Cybercrime Prevention Act. So,
these are criminal offenser na mabibigat po yung parusa. So, yun po yung maaari nilang harapin. Pag minor, sir, it's upon the discernment o upon the review of the DSWD kung mayroon bang discernment yung paggawa niya ng krimen o wala. Pero most of the time naman po, yung assessment ng DSWD is with discernment naman po yung mga bata. Kasi kahit 14, 15 years old po yan, you can never underestimate the capability of mind of a person kasi talaga, pag tao matalino talaga yung tao, kaya 14 years old, marami na pong alam yan. Hindi na siya inosente sa mga ganyan. Yes, sir, kung when kung makitaan ng discernment o naiintindihan niya, pag 15 to 18, pwede siyang makulong talaga. 14 and below, maybe with the intervention ng DSWD, dadaan pa rin sila ng moral recovery programs ng gobyerno. Yes, sir, mayroon din pong elementary, mayroon pong high school, and some other, mayroon din sa mga senior high po, ganun po. So, but mostly ganun na, wala naman po sa mga college, high school, elementary, ganun po. Mayroon na po kaming case na in-apply ng warrant to search, seize and examine computer data sa Santa Barbara po. Yung target din po noon is estudyanteng bata din yung nakuhaan namin ng data. So, wag po nilang isipin na porket dami account yung ginagamit nila, hindi na sila matitrace. Kasi pag gumawa kayo ng krimen, kahit online yan, mayroon pong digital footprints na naiiwan. As long as mayroon po kaming masusundan, mahanap po kayo. Paalala po sa mga parents, yung sabi ko nga parati, tuwing nagle-lecture ako, check nyo po parati yung mga mobile devices po ng mga anak ninyo. Kasi karapatan nyo po yun as parents at responsibilidad po natin yun. Kasi hindi natin alam kung sino na yung mga nakakausap nila dyan online. Yun pala, meron na silang mga grupo dyan na sinasalihan, doing something or hinihikayat sila to do this kind of activities o tasking na para maging relevant or ma-involve sila sa grupo na iyon. Tignan po natin yung mga social media activities ng mga anak po natin. And then po sa mga students, alalahanin po natin na once na kayo po ay mahuli ng mga ganitong klaseng activities, maaari po kayong ma-evict or maban sa mga schools kung saan po kayo nag-aaral. Pwede po kayong ma-expel, ma-suspend. So then maaring hindi na kayo tanggapin sa ibang school. So mahirapan na kayong makapag-enroll, lalo't may record po kayo na ganito. So meron na po tayong, maraming cases na po tayong nahuhuli ng ganyan, and napakahirap po sa part nila at sa part ng mga parents na maghanap ng school kung saan sila ililipat kasi ang mga school mismo ay hesitant na sa kanila kung tatanggapin pa sila. So ganun po yung consequence po ng mga action natin. Kahit sabihin natin na isip natin biro-biro lang yun, malaki po yung impact sa buhay natin at sa buhay po ng mga taong naapektuhan po ng ating mga biro. So, mag-ingat po tayo sa pagpo-post. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 5, Bombo Libre na kumus nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo!